Kumusta mga brad? Alam nyo ba na meron na naman bago pagdating sa kategory ng adventure scooter? Ito nga po ay nanggaling sa China pero nanggaling din kay Honda. Kay Honda China. Ang gulo, di ba? Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, may Honda pa din naman sa China. Parang dito sa atin, Honda Philippines, sa India naman, Honda India. Doon naman sa China, Honda China. Pa China. Pero syempre bago tayo mapatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, eto na nga po ang pinakabagong adventure scooter ni Honda, ang kanilang Honda Square X 125. Sa biglang tingin nga po, akalain mo talaga na e-bike siya, pero hindi po, digas po siya, di gasolina po siya. Para siyang pinaghalong Honda Racos, Honda Trail at Honda Zoomer X. Rugged na rugged nga po yung datingan niya. At kung titignan nga po natin kapag nakaharap siya, hindi na nakapagtataka na Square X yung pangalan niya. Kwadrado kasi yung ulo niya. Motor yata to sa Minecraft. At obvious naman na Checo Putso nga po yung nag-design nito. Napaka-aesthetic kasi niya. I mean talagang bumagay yung design niya. Tamang-tama nga po itong motor na ito sa mga lubak-lubak na kalsada. Kaya sana dalhin nila sa Pilipinas. Mga ungas kasi nakaupo dito, yung ayos-ayos na kalsada sinisira nila. Tapos yung mga sira na kalsada hindi nila inaayos. Mga kupal. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Square X 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 9.5 horsepower, 7,750 RPM, 10 Nm of torque at 5,700 RPM. Na ayon nga po sa mga Checo Putso na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 88 km/h. Pero kapag nilabas sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 120 kph yan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 55 to 56 kilometers per liter. Ang sukat ng kanyang gulong 90/90/12 sa harap at 100/90/10 naman sa likuran. Pero kahit nga po sabihin nating maliit yung gulong niya, bumagay naman sa kanya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit pa dito, ito po ay naka-dual channel ABS. O diba, malupit talaga. Ang kanyang seat height ay mitaas na 740mm at 161mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 122 kg. So para nga po sa isang 125cc na adventure scooter, medyo sakto lang din yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba po niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Katulad nga po na sinabi ko kanina, square yung ulo niya. At para din po siyang robot tingnan. Ang kanyang edge panel ito po ay naka LCD display na okay nga din po yung pagkakagawa nila. At katulad nga din po doon sa ibang mga bagong motor, ito po ay naka smart key system na rin. Naka keyless na po siya. Syempre hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo ay kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman po ito ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga Checo Putso na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion. At nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng stallion. Pero meron po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 4 na kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 12,680 Chinese yuan. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 103
pesos. So ikaw na po ang bahalang magsabi kung mahal ba o hindi. Kasi maaaring mura para sa'yo, mahal naman para sa iba. At para naman sa tanong kung kailan siya ilalabas sa Pilipinas, hindi pa po natin alam. Si Honda lang po ang makakasagot niyan. So hanggang dito na lang mga brad, kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.